sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa atin pong medical allowance for fiscal year 2026. Ayan, so marami pa rin po ang nagtatanong mga kamaestro kung bakit hanggang sa kasalukuyan po, no? So ngayong araw po ay March 25, 2026. So wala pa rin po tayong natatanggap na medical allowance ang karamihan po sa mga SDO po sa buong Pilipinas. Ayan, kung malala po ninyo, kung napapanood niyo po yung mga video po natin nitong mga nakarang araw, mayroon pa lamang po tayong na-upload na or na-update na parang 5 hanggang 6 na mga SDO na mayroon na pong medical allowance and the rest po ay wala pa rin. And syempre, ang katanungan po dyan ng mga kamaestro, bakit daw sa kanila hindi pa rin po na i-release? Ayan, samantalang sa memorandum po ay nakalagay po doon ay as much as possible bago po matapos ang first quarter ng taon, which will be on March 31, 2026, next week, ay dapat po ay ma-release na po ang atin pong medical allowance. So, bakit daw sa iba meron na, bakit daw sa kanila ay wala pa? Ayan, so yan po yung madalas na mga tanong natin pong nababasa sa mga iba't ibang post po natin sa YouTube and syempre sa Facebook. Ayan, so ngayong araw po ay sasagutin po natin yung katanungan na yan. Bakit nga ba hindi sabay-sabay ang releasing po nitong ating medical allowance? Ayan, so ito po yung memorandum na siyang legal basis po nitong ating medical allowance for fiscal year 2026. Ito po yung ipinalabas noong January 26 pa, so almost 2 buwan na ang nakararaan. Ito po yung DM OUHROD-2026-0160. Yung subject po niyan ay instructions on the implementation and immediate processing of the medical allowance for fiscal year 2026 for DepEd. Galing po yan kay Yusek Willie Cabral. Ayan, so ang nilalaman po ng memo na yan ay ito po, So, ito po yung bibigyan po ng pansin natin dito. Po yung paragraph 2 ng memo na yan. So, nakalagay po dito ay for fiscal year 2026, across all governance levels are authorized to only process the release of medical allowance via payroll disbursement, particularly through the 2 individual availment options. This is done to ensure the expeditious release before the end of the quarter 1 of fiscal year 2026. Ayan, so mali na po dyan, po mga kamaestro, end of quarter 1 of fiscal year 2026, kung saan yan po ay sa darating po ng March 31, so ngayon po ay February 25 or March 25, so meron lamang po tayong almost 1 week, po mga kamaestro, na mag-aantay, po, kung sakaling matatanggap po natin itong ating medical allowance ngayong taon. Ayan, pero titingnan din po natin yung karugtong, kasi may karugtong pa po yan. So ito po yung naka-highlights na part ng paragraph 2. Ayan, nakalagay po dyan, subject to the availability of funds. So ibig sabihin, kung mayroon pong pondo ang inyong SDO, ay mas matatanggap po ninyo ng mas maaga at panigurado po ay bago po matapos ang quarter 1, bago po sumapit ang March 31, ay matatanggap talaga po ninyo ang inyong medical allowance. Pero kung ito po ay walang available na funds, wala pong natitirang pondo, ay yun po magiging cause of delay po mga kamaestro, na maaring hindi po matanggap ng isang SDO ang medical allowance kahit umabot na po ang March 31, 2026. So pwede po matanggap na yan by April. So depende po yan sa inyong mga SDO. So yun po yung isa sa mga dahilan po mga kamaestro kung bakit hindi sabay-sabay ang releasing po nitong ating medical allowance. So yan, so nakadepende na po yan sa ating mga kanya-kanya mga SDO. So yung mga binanggit po natin noong mga nakaraang video po natin na meron na silang medical allowance, ayan, yung Eastern Samar, kung di tayo nagkakamali, po mga kamaestro, yung Caloocan, yung Cagayan de Oro City, ayan, Camarines Norte yata yon. So yun po, yun po yung ilan sa mga maagam na pong nakapag-release ng medical allowance. So malamang po ay meron silang available funds sa kanilang mga SDO. Kaya po naibigay po ng mas maaga ang medical allowance. Samantalang yung mga SDO naman na walang available na pondo ay mag-aantay po tayo. Ayan, sabi ko nga, kung hindi man maibigay ngayong hanggang March 31, posible po yan ngayong April. So antayin po natin yan at least hanggang April po sana po mga kamaestro. Huwag naman sana umabot pa ng May or June. Ayan, kasi masyado nang late na po yan dito sa binigay po ng DepEd na before the end of quarter 1 po fiscal year 2026. So anyway, meron pa naman tayong ilang araw, sabi ko nga kanina. So ngayon po ay March 25, Miyerkules. So meron pa po tayong ilang araw na natitira, po mga kamaestro, 4, So 4 or 5, 5 working days bago po mag Holy Week break, kasi syempre pagdating ng April 2
Huwebes Santo, syempre wala pong opisina yan. So hopefully hanggang April 1, Miyerkules Santo ay madagdagan pa po yung mga SDO po na makakatanggap nitong atin pong medical allowance for fiscal year 2026. Ayan. So sa mga SDO naman na nabigyan na po ng medical allowance pero hindi pa natin na update dito sa ating channel, pwede niyo pong i-comment yan sa ating pong comment section. Pwede niyo pong i-comment yan na meron na po kayong medical allowance para sa next video po natin ay maisama na po natin ang yung mga SDO. Ayan. And kung ano po yung mga comment po ninyo, ano po yung mga comments nyo, suggestion nyo, reaction nyo tungkol dito sa ating pong releasing ng medical allowance, free po kayong mag-comment dyan sa ating pong comment section sa ilalim. Alright, so dito ko natatapusin ng ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ko yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa medical allowance and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may magabago tayong uploaded na videos. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!